Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang kaso ng isang batang babaeng nagngangalang Jennifer Zacconi noong 2006 ay yumanig sa Italia hanggang sa kasuluk-sulukan nito. Naging isa ito sa mga pinakanakakatakot at nakakagimbal na mga kaso sa kasaysayan ng bansa. Si Jennifer Zacconi ay ipinanganak noong February 19, 1984 sa isang maliit na bayan ng Italia na tinatawag na Martelliago na matatagpuan sa lalawigan ng Venice. Siya ay nag-iisang anak ng isang maliit na pamilya. Ang kanyang ina ay isang may bahay at ang kanyang ama ay isang factory worker. Hinahangaan siya ng kanyang mga magulang at pinalaki siya sa isang mainit at mapagkakatiwalaang kapaligiran na puno ng pagmamahal. Lumaki si Jennifer bilang isang masayahin, palakaibigan na babae. Gayunpaman, sa bayan ng probinsya kung saan ipinanganak at lumaki si Jennifer, kakaunti ang mga lugar kung saan maaaring gugulin ng mga kabataan ang kanilang mga oras ng maayos. Karamihan sa mga lokal na kabataan ay karaniwang nagtitipon sa isa sa mga maliliit na bar ng bayan o sa nag-iisang nightclub nito. Isa sa mga pinakasikat na lugar sa bayan ay isang bar sa sentro ng lungsod kung saan madalas tumatambay si Jennifer at ang kanyang mga kaibigan. Noong 2003, nakilala niya ang may-ari ng bar na si Lucio Nero na nagtrabaho din bilang isang bartender. Sa kabila ng halos 13 taon ang tanda ni Lucio kay Jennifer, si Lucio ay nagkaroon ng agarang interes sa kanya at nagsimulang magpakita ng atensyon dito. Ang kanilang mga kasual na pakikipag-ugnayan ay mabilis na nabuo patungo sa isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan. Si Jennifer ay hindi makapaniwala na ang isang mas matandang lalaki ay tila na humaling sa kanya. Pinaulanan siya ni Lucio ng mga papuri. Nililibre ng mga cocktails, hinahatid siya pauwi at sinusurpresa pa siya ng mga mamahaling regalo. Ipinagtapat ni Jennifer sa kanyang mga kaibigan na sa simula ay hindi niya gusto si Lucio. Ngunit sa huli ay nagtagumpay ito dahil sa kanyang malakas na karisma. Pagkalipas ng ilang buwan, opisyal na silang nagsimulang mag-date. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon, ngunit ito ay malayo sa simple. Si Lucio ay may asawa at may 2 pang maliliit na anak, isang bagay na inamin niya kay Jennifer ng maaga. Gayunpaman, nagsinungaling siya tungkol sa kanyang kasal, na sinasabing ito ay isang hindi masayang pagsasama. Sinabi ni Lucio na hindi niya mahal ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito kayang iwan pa dahil sa kanyang mga anak. Si Lucio ay madalas na nagrereklamo kay Jennifer tungkol sa kung gaano kahirap ang kanyang buhay sa tahanan. Sinasabing nadama lamang niya ang kapayapaan at ang kaligayahan kapag kasama niya si Jennifer, habang ang kanyang buhay sa kanilang tahanan ay isang bangungot. Si Jennifer ay hindi lamang naniwala kay Lucio, sa halip ay nakikiramay pa siya sa mga pakikibaka ni Lucio, naniniwala sa mga kwento nito at nagsimula pa ngang magalit sa asawa ni Lucio, na inilarawan ni Lucio na malupit, makasarili, sakim at hindi tapat. Iginiit ni Lucio na ang kanyang asawa ay sumama lamang sa kanya dahil sa kanyang pera. At sinabi niya kay Jennifer na iniisip niya ang kanyang mga anak ang magiging kawawa kung magde-diborsyo ang kanilang mga magulang. Ngunit tiniyak ni Lucio kay Jennifer na malapit na niyang kausapin ang kanyang asawa at ayusin ang lahat para makipaghiwalay. Si Jennifer ay lubos na nakumbinsi at ipinakilala pa nga niya si Lucio sa kanyang mga magulang. Si Lucio ay naging isang malugod na panauhin sa tahanan ng mga Zacconi, kung saan tinatrato siya halos bilang isang miyembro ng pamilya. Ipinagtapat ni Jennifer sa kanyang ina ang masalimuot na sitwasyon ni Lucio at ang di umano'y hindi masayang pagsasama nila ng kanyang asawa. Ang kinababahala ng kanyang ina ay wala sa ayos ang lahat, ngunit nagawa siyang kumbinsihin ni Jennifer sa sinseridad at intensyon ni Lucio. Si Jennifer ay tila palaging masaya kapag kasama niya si Lucio o kahit na nagkukwento tungkol sa kanya, na humahantong sa kanyang ina
upang tanggapin ang pinili ng kanyang anak at umaasang pakakasalan ni Lucio si Jennifer. Ang relasyon ng dalawa ay tumagal ng halos 1 taon at kalahati, kung saan paulit-ulit na ipinangako ni Lucio kay Jennifer na malapit na niyang hiwalayan ng kanyang asawa para magkasama sila, habang patuloy na nag-arireklamo si Lucio tungkol sa kanyang asawa. Ngunit ang katotohanan ay wala siyang balak na naiwan ng kanyang pamilya. Nasisiyahan lang si Lucio sa kanyang dobleng buhay. Pinanatili niyang malapit si Jennifer, binibigay ang lahat ng kanyang kagustuhan na nagdagdag ng excitement sa kanyang pang-araw-araw na gawain, at pinaramdam niya kay Jennifer na siya ay espesyal. Noong September 2005, hindi inaasahang natuklasan ni Jennifer na siya ay buntis. Sa halip na matakot, nakita niya ito bilang isang senyales o marahil ang tamang oras. Naniniwala siya na ang pagbubuntis niya ay mag-uudyo kay Lucio at magpa siyang sabihin ng lahat sa kanyang asawa ang katotohanan at tapusin na ang kanilang pagsasama tulad ng kanilang pinaplano. Gayunpaman, ang katotohanan ay naging malayo sa kanyang inaasahan. Noong September 30th, sa isa sa kanilang karaniwang pagkikita sa isang silid ng hotel, sinabi ni Jennifer kay Lucio na nagdadalang tao siya at walang duda kung sino ang ama. Dahil eksklusibong si Lucio lang ang nakasama ni Jennifer sa nakalipas na 1 taon at kalahati, at alam din ito ni Lucio, kaya wala siyang dahilan upang pagbintangan siya ng pagtataksil. Mabilis ang naging reaksyon ni Lucio, nagbago ang kanyang ekspresyon, at tumahimik siya bago hiniling na wakasan ni Jennifer ang pagbubuntis sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala si Jennifer sa kanyang narinig. Noong una ay akala niya ay nagbibiro lang ito. Ngunit nang tanungin niya ito ulit upang linawin, sumabog si Lucio. Hinawakan siya nito sa mga balikat at marahas na niyugyog. Sinisigawan siya na ayusin agad ang problemang ito. Natakot si Jennifer. Hindi pa niya nakitang kumilos ng ganito si Lucio. Palakad-alakad siya sa silid at galit. Paulit-ulit na tinatanong kay Jennifer kung sino pa ang nakakaalam tungkol sa pagbubuntis. Noong araw na yon ay hindi sila makapag-usap ng mahinahon. At pagkatapos ng mainit na pagtatalo, naghiwalay sila ng landas at umuwi sa kanya-kanyang mga tahanan. Hindi masyadong nalungkot si Jennifer sa reaksyon ni Lucio. Walang muwang na naniniwala siya na kailangan lang ng ilang oras ni Lucio para maproseso at tanggapin ang sitwasyon bago gumawa ng tamang desisyon. Pinili niyang huwag pilitin si Lucio at pinigilan ng kanyang sarili na tawagan ito. Ngunit hindi na siya nakatiis at kalaunan ay tinawagan niya ito. Si Lucio naman sa kabilang banda ay iniisip na ginamit ni Jennifer ang oras para wakasan ang kanyang pagbubuntis at ang kanilang relasyon ay magpapatuloy tulad ng dati. Ang unang tanong ni Lucio ay tungkol sa kung pinalaglag na ito. At nang sabihin ni Jennifer sa kanya na hindi niya ginawa, sumabog sa galit si Lucio. Nagsimula siyang sumigaw sa telepono. May inaakusahan si Jennifer na sinisira nito ang kanyang buhay. Muli ay hindi sila makapag-usap ng mahinahon. Napagtanto ni Jennifer na hindi nagbago si Lucio sa kanyang paninindigan at si Jennifer naman ay matatag na nagpasya sa kanyang sarili. Naisisilang niya ang sanggol mayroon man o wala ang suporta ni Lucio. Habang tumatagal ay paminsan-minsan na lang silang nakikita at ang kanilang pag-uusap ay madalas na nauuwi sa mainit na pagtatalo. Samantala, ang asawa ni Lucio ay nananatiling walang alam sa affair ng kanyang asawa o ang katotohanang buntis si Jennifer. Patuloy na ipinakita ni Lucio ang kanyang sarili bilang isang tapat na tao sa kanyang pamilya. Ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang kanyang pagtataksil habang pinipilit si Jennifer na wakasan na ang pagbubuntis. Sinuportahan naman ng mga magulang ni Jennifer ang kanyang desisyon na panatilihin ang sanggol. Tiniyak sa kanya na tutulong sila sa pagpapalaki sa bata kahit walang tulong galing sa ama ng bata. Gayunpaman, umaasa silang si Lucio ay magkakaroon ng responsibilidad. Kilalanin ng bata at pakasalan si Jennifer tulad ng ipinangako niya sa mga nakaraang buwan.
Sa panahong ito ay napagpasyahan ni Jennifer ang ideya na maging isang solong ina. Sinubukan niyang manatiling positibo at aktibong naghanda para sa pagdating ng sanggol. Alam na niya na siya ay manganganak ng isang lalaki at Heaven ang napili niyang pangalan dito. Sa tagsibol ng 2006, ang tahanan ng mga Zakuni ay ganap na nakahanda para sa pagdating ng sanggol. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nagtayo si Jennifer ng isang nursery na kumpleto na may kuna, andador, kumot at damit ng sanggol. Nagpadala pa siya ng mga larawan ng ultrasound ng kanilang sanggol kay Lucio, kasama ang ilang mga mensahe. Ngunit hindi ito tumugon. Sa kabila ng pananahimik ni Lucio, sinubukan ni Jennifer na huwag siyang pilitin. Umaasa siyang mabigyan siya ng sapat na panahon na kailangan niya upang kusang lumapit at magdesisyon na siya at ang kanyang anak ang pipiliin niya sa huli. Araw-araw niyang tinitingnan ang kanyang telepono at email, naghihintay ng mensahe o tawag mula kay Lucio. At sa katapusan ng Abril ng 2006, isang hindi inaasahang tawag sa telepono ang dumating sa wakas. Walang iba kundi si Lucio. Tinanong nito kung kumusta siya at sinabi na kailangan nilang magkita para sa isang mahalagang pag-uusap. Ang kanyang tono ay kalmado at ang kanyang boses ay banayad. Isang bagay na hindi narinig ni Jennifer mula sa kanya sa loob ng ilang buwan mula nang sabihin niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Mukhang seryoso at taos-pusong nakikiusap si Lucio. Nagbigay siya ng impresyon na talagang gusto niyang pag-usapan ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Ang puso ni Jennifer ay lumukso sa pag-asa. Naisip niya na sa wakas ay pinili na siya ni Lucio at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. At nagpa siya na iwanan ang hindi masaya niyang kasal at nagpaplanong mag-propose sa kanya. Sa kanilang planong pagkikita, ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin sa kanyang ina na sumang-ayon naman sa kanya. Nakita ng ina ni Jennifer si Lucio bilang isang mature na responsableng lalaki na magiging huwarang asawa at ama. At sa kabila ng lahat ng nangyari, malugod niyang tatanggapin ito sa kanilang pamilya. Inayos ni Lucio na makipagkita kay Jennifer noong gabi ng April 29 na nagmumungkahi na mamamasyal sila sa isang kalapit na parke. Tila kakaiba na hindi siya nagmungkahi ng isang cafe o isang hotel tulad ng kanilang ginagawa dati. Ngunit hindi ito masyadong inisip ni Jennifer. Sabik na sabik siyang makitang muli si Lucio. Sa puntong yun ay wala ng isang linggo ang due date ng kanyang panganganak at umaasa pa rin siyang magkakaroon ng ama ang kanyang anak. Kinagabihan bago ang kanilang pagkikita ay tinawagan muli ni Lucio si Jennifer para kumpirmahin ang mga detalye. Sinabi nito sa kanya na hihintayin siya nito sa parking lot ng isang maliit na tindahan, mga kalahating kilometro mula sa kanyang tahanan. Ang lugar ay naging halos desyerto sa gabi, ngunit hindi ito nagtaas ng anumang alarma para kay Jennifer. Wala siyang nararamdamang panganib. Maingat na naghanda si Jennifer para sa kanilang pagkikita. Nagbihis siya ng maayos, nag-estilo ng buhok at nag-makeup na gustong magmukhang maganda para kay Lucio. Halos isang oras siyang nakaharap sa salamin. Maingat na pumipili ng damit na isusuot. Dinala niya ang isang maliit na pitaka na naglalaman ng kanyang telepono, isang pack ng mint at 10 euro cash. Naglakad siya papuntang parking lot at naghihintay doon mag-isa. Si Lucio naman dumating siya bandang alas 8 ng gabi, sakay ng kotseng hindi pa nakikita ni Jennifer dati. Gayunpaman hindi niya ito masyadong inisip. Sa pag-aakala nakabili na si Lucio ng bagong sasakyan, noong panahong hindi sila nakikita. Iminungkahi ni Lucio na bumili sila ng ice cream sa isang malapit na gasolinahan at walang pag-aalinlangan na sumakay si Jennifer sa kanyang sasakyan. Pagkalipas ng 2 oras, nagsimulang mag-alala ang ina ni Jennifer at nagpa siya na tawagan ng kanyang anak. Sa kanyang pagkadismaya ay naka-off ang telepono ni Jennifer. Lalong lumaki ang kanyang pagkabalisa at pagsapit ng hating gabi ay hindi na niya alam ang gagawin. Nang biglang mag-ring ang telepono, ngunit hindi ito si Jennifer, si Lucio ang tumawag. Kalmadong tinanong ni Lucio kung nakauwi na ba si Jennifer.
Sinabi niyang nagkita sila at nag-usap at namasyal sa parke at ibinaba niya si Jennifer sa parehong parking lot kung saan siya nito sinundo. Nang sabihin sa kanya ng ina ni Jennifer na hindi pa ito umuwi, nagkunwaring nag-alala at nataranta si Lucio. Tatawag daw siya mamaya, pero hindi niya ito mahanap kaagad dahil may aasikasuhin siyang mga bagay. Pagkatapos nito ay ibinaba niya ang tawag at hindi na muling tumawag. Ang takot ng mga magulang ni Jennifer ay nagsimulang tumawag sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Umaasang may pinuntahan ito sa isa sa kanila at hindi niya namalayan ng oras. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakita kay Jennifer sa gabing yun o may ideya kung nasaan ito. Pagkatapos, bandang 1:00 ng madaling araw, nakatanggap sila ng text message mula sa phone ni Jennifer. Nakasaad sa mensahe na sumama siya sa mga kaibigan niya sa isang kasino sa Slovenia, isang lugar na napuntahan niya na noon. Tiniyak nito sa kanila na huwag mag-alala at nangakong uuwi siya kinabukasan. Sinubukan agad na tawagan ng ina ni Jennifer, ngunit naka-off na ang telepono. Doon niya napagtanto na may ibang nagpadala ng mensahe. Sa kabila ng halos 2 oras na biyahe lang ang kasino mula sa kanilang bayan, malapit sa hangganan ng Italy, si Jennifer ay hindi maaaring makarating doon dahil wala siyang dalang pera at higit sa lahat ay wala ang kanyang pasaporte na kinakailangan upang tumawid sa Slovenia. Ang kanyang mga magulang ay nagsimulang matakot. Iniisip nila na ang kanilang anak ay dinukot at si Lucio ang maaaring may kinalaman nito. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at agad na iniulat ang kanyang pagkawala sa pulisya dahil siya ay buntis at ilang araw na lang ay manganganak na ito. Naglunsad ang mga otoridad ng agarang investigasyon simula sa mga pagsusuri para sa anumang aksidente o emergency na naiulat sa lugar. Sinabi ng ina ni Jennifer sa pulisya ang lahat tungkol sa kahina-hinalang gawin ni Lucio bilang ama ng pinagbubuntis ni Jennifer at ang huling nakasama ni Jennifer. Si Lucio ang naging pangunahing person of interest nila. Ipinatawag si Lucio para sa pagtatanong at inulit lang niya ang nauna niyang sinabi. Kinausap niya si Jennifer pagkatapos ay ibinaba niya ito sa paradahan malapit sa tindahan. Dahil walang surveillance camera sa lokasyon, hindi ma-verify ang kanyang kwento. Nang walang pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa nangyari, kinailangan siyang palayain ng mga otoridad. Ngunit inilagay siya sa ilalim ng maingat na pagsubaybay. Noong April 30th, gumawa ng pampublikong apela ang mga magulang ni Jennifer sa telebisyon na humihiling sa sinumang may impormasyon tungkol sa pagkawala ng kanilang anak na lumapit. Sa kasamaang palad, walang mahalagang lead na lumitaw. Nagpasya ang pulisya na tanungin muli si Lucio. Sa mga oras na ito, pinanatili niya ang pagiging walang kasalanan sa pagkawala ni Jennifer. Inamin niya ang kanilang relasyon at nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kapakanan, ngunit ang kanyang pag-uugali ay kalmado at walang malasakit. Nag-alok pa si Lucio ng isang tsorya na nagmumungkahi na si Jennifer ay maaaring dinukot ng isang grupo ng mga indibidwal. Partikular niyang binanggit ang mga komunidad ng Roma na maaaring kumuha kay Jennifer upang ibenta ang kanyang sanggol. Bagamat mukhang nakikipagtulungan si Lucio sa pagsisiyasat, ang mga kilos niya ay kaduda-duda. Kung walang direktang ebidensya, hindi siya maaaring aristuhin ng mga pulis. Pagkaraan ng 1 linggo ay nawala si Lucio. Sa pagkakataong ito ay nalaman na ng kanyang asawa ang tungkol sa relasyon nila ni Jennifer at ang pinagbubuntis nito at ang pagkakasangkot sa pagkawala ni Jennifer. Nagulat siya sa revelasyon. Ang akala niya tapat si Lucio sa kanilang pagsasama. Dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan at desperadong protektahan ng sarili niyang pamilya, nagsampa siya ng diborsyo at humingi ng buong kustodiya sa kanilang 2 anak. Habang nasira na ang kanilang pagsasama, tumakas si Lucio, tila determinadong magtago at iwasan ang karagdagang pagsisiyasat. Noong May 11, hindi inaasahang nagpasya si Lucio na makipag-ugnayan sa kanyang asawa at tumawag sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang telepono ay sinusubaybayan ng mga otoridad, kung saan nalaman ng mga pulis
na siya ay nasa Milan. Inaresto si Lucio ng araw din yon at dinala sa himpilan ng pulisya ng Martalago. Patuloy niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Jennifer, na sinasabing mahal niya ito at handa pa siyang iwan ng kanyang pamilya para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay nagsimulang magbago. Sa pagkakataong ito ay sinabi niyang hindi na sumipot si Jennifer sa kanilang pagkikita noong gabing yon. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanilang pag-uusap sa telepono ng ina ni Jennifer ay sumalungat sa kanyang bagong testimonya. Samantala, sinuri ng mga investigador ang data mula sa mobile phone ni Jennifer at natuklasan nila na ang huling signal nito ay nakita malapit sa isang gasolinahan, humigit kumulang 1 milya mula sa kanyang tahanan. Sa kabutihang palad, ang gasolinahan ay may mga surveillance camera at nagpasya ang mga investigador na suriin ang footage. Noong April 29, bandang 9:30 ng gabi, isang kotse ang huminto sa parking lot at habang mahirap tukuyin ang mga eksaktong detalye, ang mga investigador ay may kaunting pagdududa tungkol sa kung sino ang nasa loob. Saglit na walang nangyari. Pagkatapos ay biglang lumabas sa kotse ang isang babae at nagsimulang tumakbo palayo, halatang takot na takot. Bumaba ang driver sa sasakyan at hinabol niya ang babae. Ang babae ay natitisod ng maraming beses, nahihirapang gumalaw, malamang dahil sa kanyang pagbubuntis. Mabilis siyang naabutan ng lalaki. Sinaktan siya ng ilang beses at pagkatapos ay kinaladkad siya sa buhok patungo sa isang lugar na hindi kita ng kamera. Agad na sinuyod ng mga investigador sa paligid ng gasolinahan. Sa kalapit ng mga damuhan ay may nakita silang punit na tela na may mga mantsa ng mapula-pula. Ang fragment ay pinadala sa isang lab para sa pagsusuri at sa lalong madaling panahon nakumpirma na ang mga mantsa ay dugo at tumugma sa DNA ni Jennifer. Isang kritikal na hamon ang nananatili. Ang kotse sa video ay hindi pag-aari ni Lucio. Nang hindi direktang maitali siya sa mga kaganapang ipinakita sa footage, mahirap gumawa ng kaso laban sa kanya. Gayunpaman, nagawa ng mga investigador na matukoy ang numero ng plaka ng sasakyan at naglabas ng alerto sa paghahanap para dito. Na-trace ang kotse sa isang kumpanya ng pag-aarkila at ipinakita ng records na noong April 29, ang sasakyan ay nerentahan ng walang iba kundi si Lucio Nero. Nang pinakita ang lahat ng katibayan at ang mga hindi pagkakatugma sa kanyang kwento, napagtanto ni Lucio na wala ng saysay ang pagtanggi. Nakipagtulungan siya sa investigasyon, umaasa na makakatanggap ng mas magaan na sentensya. Ang pangunahing tanong na kailangang masagot ng mga investigador ay ang lokasyon ng katawan ni Jennifer. Noong una pa man, walang duda, alam nilang wala na si Jennifer. Ipinagtapat ni Lucio na si Jennifer ay isang libangan lamang para sa kanya at wala siyang balak na iwan ng kanyang asawa. Inamin niya na nagsinungaling siya kay Jennifer at walang laman ng kanyang mga pangako. Nang si Jennifer ay nabuntis, gumulat ito sa kanya, ngunit naniniwala siya na maaari niyang kumbinsihin o i-pressure si Jennifer na wakasan ang pagbubuntis. Gayunpaman, tumanggi si Jennifer. Inilagay ang kanyang kasal at estado sa pananalapi sa panganib. Sa loob ng 9 na buwan, naghintay si Lucio at umasa na magbabago ang isip ni Jennifer, ngunit hindi niya ginawa. Kung siya ay nanganak, alam niyang lalabas ang katotohanan sa kalaunan, na posibleng humantong sa isang diborsyo na magdudulot sa kanya ng kalahati ng kanyang negosyo at mangangailangan siyang magbayad ng malaking sustento sa bata. Upang protektahan ng kanyang kasal at reputasyon, umalis si Lucio upang panatilihing walang alam ang kanyang asawa. Ngunit alam niya na kapag ipinanganak ang sanggol, ang sitwasyon ay magiging imposibleng itago. Nakipagkita si Lucio kay Jennifer at masaya naman itong pumayag. Ayon sa kanya, umasa pa rin siyang makumbinsi si Jennifer na tapusin na ang pagbubuntis, na tila hindi niya iniisip ang katotohanan ng ilang araw na lang manganganak na ito. Mabilis na nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap at nagsimula silang magsigawan sa isa't isa.
Nagmaneho siya patungo sa gasolinahan. Sa paniniwalang ito ay isang liblib na lugar na walang mga kamera o saksi, kung saan maaari nilang ipagpatuloy ang pag-uusap. Sa pagtatalo, nagbanta umano si Jennifer na sasabihin sa kanyang asawa ang lahat, na iginiit ni Lucio na ito ang nagtulak sa kanya sa galit. Sinabi niya na sinaktan niya ito ng ilang beses sa mukha upang patahimikin ito, ngunit pagkatapos ay binantaan siya ni Jennifer na isusumbong siya sa pulisya. Bumaba si Jennifer sa kotse at sinubukang tumakbo, ngunit ang kanyang pagbubuntis ay naging mahirap para sa kanya na kumilos ng mabilis at siya ay natisod at natumba ng maraming beses. Naabutan siya ni Lucio at sa sobrang galit ay sinimulan siyang hampasin. Pagkatapos ay kinaladkad niya ito sa kanyang buhok sa isang kakahuyan malapit sa kalsada. Sinabi ni Lucio na wala siyang intensyon na tapusin si Jennifer, ngunit natalo siya sa galit at nawalan ng kontrol. Kinuha niya ang isang piraso ng lupid na nakalatag sa lupa at ginamit ito para sakalin si Jennifer. Gayunpaman, ang lupid ay luma at marupok. Naputol ito sa kanyang mga kamay. Sa oras na napagtanto niya ang nangyari, hindi na tumugon si Jennifer. Sa sobrang gulat, ay nagpasya siyang kunin ang katawan nito. Kinaladkad niya ito palayo sa kalsada hanggang sa makarating siya sa isang malalim na bangin. Ang mga kamakailang pag-ulan ay naging dahilan upang lumambot ang lupa at naging maputik. Nagpasya si Lucio na ito ang perpektong lugar upang itago ang katawan ni Jennifer. Inilagay niya si Jennifer na nakaharap sa putik ang mukha. Pagkatapos, pumatong siya sa likod nito at sinimulan siyang tapakan para itulak siya ng mas malalim sa maputik na lupa. Pabalik-balik siyang naglakad sa ibabaw ng katawan ni Jennifer. Tumalon pa nga dito para idiin pa ito sa putik. Pagkatapos, ay napahiran pa nga siya ng ilang dumi, ngunit hindi nag-abala na ilibing siya ng maayos. Iniwan ang eksena ng nagmamadali. Dinala ng sospek ang mga otoridad sa lugar, kung saan niya itinago ang katawan ni Jennifer. Napansin ng mga investigador na ang lokasyon ay nakakabahala na napili para sa naturang krimen. Isang linggo lang ang nakalipas ay napuno ng mga construction workers ang bangin. Kaya malamang na may makakita sa labi ni Jennifer kahit na walang pag-amin ni Lucio. Ang paghuhukay sa site at pagkuha sa katawan ay nangangailangan ng malaking pagsisikap. Nang ang mga labi ay ipinadala para sa forensic examination, ang mga resulta ay nakakagulat. Sa kabila ng agnas na katawan, natukoy ng mga medical examiner ang maraming pinsalang natamo habang buhay pa si Jennifer. Kabilang ang mga pasa, gasgas at mga marka ng pagsakal sa kanyang leeg na nagpapahiwatig ng pagkakasakal gamit ang isang lubid. Ngunit hindi yon ang naging sanhi ng kanyang pagkawala. Nawalan ng malay si Jennifer sa panahon ng pag-atake at itinapon siya ni Lucio sa bangin habang buhay pa siya. Sinubukan ni Jennifer na huminga, na napatunayan ng lupa at putik na natagpuan sa kalaliman ng kanyang airways na naging sanhi ng kanyang katapusan. Higit pa rito, habang tinatapakan ni Lucio ang kanyang katawan upang itulak ito ng mas malalim sa putik, nabali nito ang kanyang kalukod, collarbone, braso at ilang tadyang. Napagpasyahan ng mga eksperto na maaaring nakaligtas si Jennifer at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak kung tumigil lang si Lucio at humingi ng tulong. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, ang kanyang buhay at ang kanyang anak ay maaaring mailigtas. Pagkatapos magtapat, sinabi ni Lucio na kumilos siya sa galit. Napansamantala siyang wala sa kanyang isip. Humiling siya ng isang psikolohikal na pagsusuri, ngunit ang mga resulta ay nagpasya naganap siyang nasa tamang pag-iisip sa oras ng krimen. Gayunpaman, napansin ng mga eksperto ang mga palatandaan ng psychopathic tendencies. Ang mga taga-usig ay nagtalo na ang mga aksyon ni Lucio ay pinag-isipan. Naniniwala sila na naudyokan siya ng financial fallout, nakakaharapin niya kung ang kanyang pagkikipagrelasyon at ang pagbubuntis ni Jennifer ay magiging hayag sa publiko na hahantong sa isang iskandalosong diborsyo. Walang duda na sadyang ginawa niya ang krimen at ang pangunahing motibo niya ay protektahan ng kanyang kayamanan. Bagamat nakakuha ng malaking atensyon ng publiko ang kaso,
hindi iniulat ng media outlets na buntis si Jennifer. Ang kilos na ito ay nagpagalit sa pamilyang Zacuni na nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Nagbigay sila ng isang detalyadong panayam tungkol sa pagbubuntis ni Jennifer at nagbahagi ng mga post-mortem na larawan nito at ng kanyang hindi pa isinisilang na sanggol sa isang maliit na kabaong. Ang paglilitis kay Lucio ay hindi nagsimula hanggang 2008, 2 taon pagkatapos ng krimen. Sa kabuuan ng mga paglilitis, ang depensa ay nagpatuloy sa pagtatalo na ang krimen ay hindi pinaghandaan at na si Lucio ay kumilos sa isang estado ng emosyonal na pagkabalisa. Sa kabila ng psychiatric evaluation na nagpapatunay sa mental na kakayahan ni Lucio, ang hukom ay nagpasya na ang krimen ay hindi sinasadya. Noong October 2008, si Lucio Nero ay sinintensyahan ng 30 years sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos lamang ng 15 taon. Ang maluwag na parusa na ito ay nagpagalit sa pamilya ni Jennifer. Ngunit ang kanilang mga pagtatangka na iapila ang kaso at humingi ng mas mabigat na parusa ay hindi nagtagumpay. Inutusan din si Lucio na bayaran ng pamilya Zacuni ng 80,000 euros bilang kabayaran, ngunit nagdeklara siya ng bankruptcy at hindi sila binayaran ng kahit isang kusing. Noong 2016, si Lucio ay binigyan ng pribilehiyo para sa mabuting pag-uugali na nagpahintulot sa kanya na lumabas sa bilangguan tuwing umaga at magtrabaho sa syudad at gumugol ng ilang linggo sa isang taon sa kanyang bahay. Noong 2017, siya ay pinalaya sa parol pagkatapos ang magsilbi lamang ng 11 taon para sa brutal na dobleng krimen. Si Lucio ay hindi kailanman nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa at hindi kailanman humingi ng tawad sa mga magulang ni Jennifer sa pagkuha ng kanilang anak at ng kanilang hindi pa isinisilang na apo. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.